Kamusta? Ako po si Dr. Mila de la Paz. Sa loob ng maraming dekada na inilaan ko sa kalusugan ng mga kababaihan, lalo na para sa ating mga tumatahak sa mga huling yugto ng buhay, marami akong natutunan tungkol sa pagtanda ng may dignidad at lakas. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga babaeng higit sa 100 anyos. Ngunit ito ay impormasyong maaaring lubusang magpabago sa inyong pananaw sa pagtanda, lalo na pagdating sa inyong mga hormone. Alam niyo, may isang karaniwang maling akala na habang tayo ay tumatanda, ang panghihina ng katawan, pagiging makakalimutin at pagkawala ng dating sigla ay hindi na maiiwasan. Marami ang naniniwala na ito ay dahil lamang sa katandaan o epekto ng menopause. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na madalas ay may iba pang dahilan, isang bagay na ipinaniwala sa inyo na normal, ngunit hindi pala kumpleto ang kwento? Kung kayo ay higit sa 60, totoo na ang inyong hormonal landscape ay nagbago na. Maaring pakiramdam ninyo ay para kayong kumikilos sa araw-araw na may madilim na ilaw. Ngunit sa aking praktika, nakita ko ang hindi mabilang na mga babaeng kaedad ninyo na ganap na binago ang kanilang sitwasyon. Hindi nila ito ginawa sa pamamagitan ng mga komplikadong reseta o hormone therapy, kundi sa isang napakasimpleng paraan, 5 partikular na prutas na matatagpuan sa anumang palengke o sa seksyon ng prutas sa supermarket. Sa loob ng mahigit 30 taon nakatuon ako sa pagtulong sa mga kababaihang higit sa yimta na maibalik ang kanilang sigla, muling buuin ang kanilang katatagan, at tunay na maramdaman muli ang kanilang sarili. Nakipagtrabaho ako sa mga guro, mga lola, mga retirado, mga kababaihan mula sa iba't ibang antas ng buhay na inakala na ang kanilang pinakamasiglang mga taon ay lumipas na. At nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan silang patunayan na mali ang paniniwalang iyon. Narito ang isang kabalintunaan na madalas hindi nababanggit. Habang ang mga hormone tulad ng estrogen ay natural na bumababa, pagkatapos ng menopause ang ating mga katawan ay hindi kapani-paniwalang matatag. Mayroong mga natural na compound na matatagpuan sa mga tunay na pagkain, partikular sa ilang mga prutas na maaring makatulong sa inyong katawan na makahanap ng isang bago at maayos na balanse. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang mga natural na pamamaraang ito ay maaring suportahan ang malaking pagbuti sa pangkalahatang kalusugan. Isipin na lang na gumising kayo na may mas malinaw na pag-iisip, may matatag na enerhiya, mas masayang kalooban, at marahil kahit na ang pagbabalik ng sigla na akala ninyo ay matagal nang nawala. Hindi ito isang malayong pangarap, ito ay kayang makamit. Sa mga susunod na sandali, sasabihin ko sa inyo kung ano-anong mga prutas ang makakatulong na mag-udyok ng ganitong uri ng pagbabago at kung paano ninyo ito sisimulang gamitin ngayon. Ngunit una, mahalagang maunawaan kung ano ang maaring tahimik na gumugulo sa inyong hormonal harmony sa loob ng maraming taon. Karamihan sa mga babae sa kanilang ika-60 na taon ay tinatanggap ang mga epekto ng menopause bilang isang hindi mababagong katotohanan ng buhay. Naniniwala sila na ang pagkapagod, paglaki ng tiyan, kawalan ng motibasyon at pagiging makakalimutin ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko bilang isang doktora na gumamot sa libu-libong kababaihan sa loob ng 3 dekada, hindi kayo sira. Hindi sumuko ang inyong katawan sa inyo. Madalas, naghihintay lamang ito ng tamang uri ng suporta upang gumana muli sa abot ng makakaya nito. Ang balanse ng hormone ay hindi basta-basta nawawala. Maaari itong magambala ng mga taon ng naipong stress, hindi maayos na tulog, mga lason sa ating kapaligiran, at kakulangan sa mga mahahalagang nutrisyon na kailangan ng inyong katawan upang umunlad. Ngunit narito ang magandang balita, ang inyong katawan ay mayroon pa ring hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa balanse. Mayroon pa rin kayong panloob na karunungan. Ang kailangan lang madalas
ay malaman kung paano ito suportahan. At ang paglalakbay na yon ay maaaring magsimula sa pagkaing inyong kinakain. Ang ilang mga prutas ay naglalaman ng mga natural na compound na hindi lamang sumusuporta sa hormonal harmony, kundi tumutulong din na pakalmahin ang mga sistemang maaaring lumilikha ng kawalan ng balanse. Hindi ito mga kakaiba at mahirap hanaping sangkap. Ang mga ito ay simple at pang-araw-araw na prutas. At ang una nating tatalakayin ay isang prutas na iginagalang ng mga sinaunang kultura para sa sigla ng kababaihan. Una, pomegranate, ang prutas ng ningning para sa kalmadong hormones. Naaalala ko pa noong unang beses kong inirekomenda ang pomegranate sa isa sa aking mga pasyente. Si Aling Teresita 66, na taong gulang pagod na pagod gulong-gulo ang emosyon at lubos na kumbinsido na ang kanyang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Pinag-isipan niya ang hormone therapy ngunit nag-aalala sa mga side effect. Nang iminungkahi kong uminom siya ng isang maliit na baso ng pomegranate juice, tuwing umaga, tiningnan niya ako ng may malalim na pagdududa. Ngunit makalipas ang 2 linggo bumalik siya sa aking opisina, mas may ningning ang kanyang mga mata, mas malaya ang nangiti, at sinabing mas nararamdaman niya ang kanyang sarili kaysa sa mga nakaraang taon. Iyan ang kapangyarihan ng pomegranate. Ang prutas na ito na may matingkad na pula ay kinilala mula pa noong sinaunang panahon bilang simbolo ng buhay at sigla, at ngayon ay kinukumpirma na ng modernong agham kung bakit. Ang pomegranate ay mayaman sa mga antioxidant na tumutulong na bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa buong katawan. Nakakatulong din itong magpababa ng cortisol, ang stress hormone na maaaring magdulot ng kalituhan sa masilang balanse ng hormone ng isang babae pagkatapos ng 60. Sa isang klinikal na pag-aaral, ang mga babaeng uminom ng pomegranate juice araw-araw ay nakaranas ng makabuluhang pagbuti sa kanilang pakiramdam at kalooban sa loob lamang ng ilang linggo. At ang mga benepisyo ay higit pa sa kayang sukatin ng isang laboratorio. Madalas iulat ng mga kababaihan ang mas makinis na balat, mas mahimbing na tulog, mas malinaw na pag-iisip at pagbabalik ng kanilang panloob na kapayapaan. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa pamamaga, pagtulong na pag-aani ng epekto ng stress at pag-aalaga sa inyong mga selyula, hindi lang sinusuportahan ng pomegranate ang kalusugan ng kababaihan, maaari nitong muling gisingin ito. At ang pinakagusto ko ay ang pagiging simple nito. Isang maliit na baso lamang ng 100% purong pomegranate juice sa umaga at maaring simulan ng inyong katawan na hanapin ang balanse nito. Walang gamot, walang side effects, prutas lamang. Ngunit ang pomegranate ay simula pa lamang. Kung ang sinaunang prutas na ito ay makakatulong na pakalmahin ang inyong sistema, hintayin ninyo hanggang matuklasan kung ano ang magagawa ng susunod na prutas para sa inyong pundasyon, lalo na kung nahihirapan kayong panatilihin ang inyong lakas at labanan ang matigas na taba sa tiyan. Ikalawa, avocado, ang pampabalanse ng hormones. Ilang taon na ang nakalipas ginamot ko ang isang babae, 72 taong gulang, isang retiradong nurse mula sa Batangas. Siya ay matalino at mabait, ngunit kitang-kita ang pagod. Lumapit siya sa akin na nagrereklamo ng mababang enerhiya, matigas na taba sa tiyan at isang pakiramdam na inilarawan niya bilang kumukupas. Hindi siya naghahanap ng himala, kundi isang kislap lamang. Hindi kami nagsimula sa gamot. Nagsimula kami sa pagkain. At isa sa mga unang pagbabago ay simple isang hinog na avocado sa isang araw. Sa loob ng ilang linggo, tinawagan niya ako at sinabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Dramila, sumali ako sa isang water aerobics class. Isang dekada ko nang hindi naramdaman ang ganitong klaseng enerhiya. Sabi ng anak ko, bumalik na raw ang glow ko. Kita niyo, ang avocado ay hindi lang isang usong pagkain. Ito ay isang mabisang pampabalanse ng hormone.
Ang malambot nitong laman ay puno ng malusog na monounsaturated fats, ang mismong uri na kailangan ng inyong katawan bilang pundasyon para sa balanse ng hormone. Ang ating mga hormone ay nilikha mula sa taba at kolesterol, ang malinis at masustansyang uri na hatid ng mga avocado. Naglalaman din ito ng bitamina B6 at magnesium na may mahalagang papel sa pag-regulate ng kalooban at pagsuporta sa adrenal glands na gumaganap ng mas malaking papel sa hormones pagkatapos ng menopause. Ngunit ang mga benepisyo ay mas malalim kaysa sa mga resulta sa laboratorio. Para sa mga nakatatandang babae, ang mga avocado ay tumutulong na muling buuin ang katawan mula sa loob, sinusuportahan ang kalusugan ng metabolismo, nagtataguyod ng matatag na antas ng enerhiya, nagpapabuti ng kalooban, at nag-aambag pa sa mas malusog na balat at buhok. Kapag isinama sa iba pang malusog na gawi, tulad ng paglalakad at maayos na tulog, ang isang avocado sa isang araw ay makakatulong sa inyong katawan na mahanap ang bago nitong hormonal rhythm. Hindi lamang ito tungkol sa mga nutrisyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pahintulot sa inyong katawan na muling maging masigla, mas alerto, mas matatag, at mas may kontrol sa sariling kapakanan. Hindi nakapagtataka na itinuring ng mga sinaunang kultura ang mga avocado bilang simbolo ng sigla. Ngunit kung ang avocado ay tumutulong na balansehin ang inyong mga hormone mula sa pundasyon, ang susunod na prutas sa listahang ito ay ibang switch naman ang binubuksan. Isa na maaaring magpasigla ng inyong isipan, magpatalas ng inyong focus, at muling magpaalab ng pakiramdam ng kagalakan na tahimik na hinahanap-hanap ng karamihan sa mga kababaihang higit sa 60. Ikatlo, saging ang pampasigla ng kalooban. Minsan tinanong ko ang isang pasyente sa kanyang huling ika-80 taon, kailan po kayo huling gumising na tunay na masaya para sa araw na yon? Huminto siya sandali at sinabing, "Sa totoo lang, doktora, hindi ko na matandaan." Ang ganoong sagot ay laging nakakadurog ng puso, hindi dahil ito ay bihira, kundi dahil ito ay napakakaraniwan. At sa maraming mga kasong iyon, ang nawawalang piraso ay hindi lamang isang hormone. Ito ay ang kimika ng kagalakan mismo. Dito pumapasok ang saging. Simple pamilyar ngunit lubhang minamaliit. Ang saging ay naglalaman ng mga nutrisyon na tumutulong na mag-udyok sa produksyon ng serotonin at dopamine, ang mga chemical sa utak na responsable para sa kaligayahan, motibasyon at kasiyahan. Gumagana ang mga ito kasama ng inyong hormonal system. Ang saging ay mayaman sa bitamina B6, isang kritikal na cofactor sa regulasyon ng hormone, at kalooban at potassium na sumusuporta sa paggana ng nerbiyos at matatag na enerhiya. Higit pa sa agham, nakita ko kung ano ang kayang gawin ng saging sa totoong buhay. Mayroon akong isang kliyente, si Lola Fe, 69 anyos, na nalulungkot matapos pumanaw ang kanyang asawa na nagsimulang kumain ng isang saging tuwing umaga bago maglakad. Sa loob ng isang buwan, nagbago ang buong kilos niya. Nagsimula siyang tumawag muli sa mga kaibigan. Sumali siya sa isang book club. Hindi lamang ito dahil sa prutas. Ito ay dahil sa kung ano ang na-trigger ng prutas sa kanyang sistema. Isang paalala mula sa kemikal na ang buhay ay maaari pa ring magkaroon ng kagalakan. Ang saging ay tumutulong na muling pag-alabin ang panloob na kislap na yon. Sinusuportahan nito ang matatag na enerhiya, pinapabuti ang inyong kalooban, at maaaring makatulong na ibalik ang pakiramdam ng optimismo na nawawala sa maraming kababaihan. At kapag isinama sa iba pang mga prutas na ating tinalakay, lumilikha sila ng isang malakas na synergy na muling gumigising hindi lamang sa balanse ng hormone, kundi pati na rin sa sigla para sa buhay. Ngunit habang ang saging ay tumutulong na patalasin ang inyong mental at emosyonal na kalagayan, ang susunod na prutas ay gumagawa ng isang bagay na kasing halaga. Tinutulungan nito ang inyong katawan na pagtugmain ang sarili nitong maselang kimika na pinoprotektahan kayo mula sa mga pabago-bagong hormonal na maaari pa ring mangyari habang kayo ay tumatanda.
Ika-4 ubas, ang likas na tagapagtugma. Isa sa mga pinaka-nakakadismayang aspeto ng pagtanda para sa mga kababaihan pagkatapos ng 6 ay hindi lamang ang mababang estrogen. Ito ay ang pakiramdam na wala sa tono. Maaari itong magpakita bilang pagiging makakalimutin, biglaang pagbabago ng mood o pakiramdam na wala sa sarili nang walang dahilan. Nakakita ako ng mga babaeng bigo sa kanilang kawalan ng kalinawan, ginagawa ang lahat ng tama, ngunit hindi namamalayan na nakikipaglaban sa banayad na panloob na kawalan ng balanseng ito. Dito pumapasok ang ubas at naging isa ito sa aking mga paboritong natural na kasangkapan sa pagtulong na maibalik ang pakiramdam ng balanse. Ilang taon na ang nakalipas nakipagtrabaho ako sa isang sakanakong 4 taong gulang na babae, si Ginang Lorna, na aktibo at kumakain ng maayos, ngunit hindi pa rin maalis ang patuloy na pakiramdam ng pagkalito ng isip at pagkapagod. Nagdagdag kami ng isang simpleng pagbabago, isang dakot ng pulang ubas bawat araw. Sa loob ng ilang linggo, hindi lamang bumuti ang kanyang enerhiya, ngunit nagsimula siyang makapansin ng mas malinaw na pag-iisip at isang makabuluhang positibong pagbabago sa kanyang pangkalahatang pakiramdam. Ang ubas, lalo na ang pula at madilim na uri, ay naglalaman ng resveratrol. Ang makapangyarihang compound na ito ay isang phytoestrogen na nangangahulugang mayroon itong banayad at parang estrogen na epekto sa katawan. Hindi nito pinapalitan ng estrogen, ngunit maaari itong marahang makipag-ugnayan sa mga estrogen receptor na tumutulong na lumikha ng isang mas balanse at matatag na kapaligirang hormonal. Isipin ito bilang isang tagapagtugma na pinapakinis ang mga magaspang na bahagi. Ang ubas ay naglalaman din ng mga antioxidant na sumusuporta sa daloy ng dugo at kalusugan ng puso na mahalaga para sa kalusugan ng kababaihan pagkatapos ng menopause. Para sa mga nakatatandang babae, ito ay maaaring mga hulugan ng isang tunay at kapansin-pansing pagbabago, potensyal na mas malinaw na pag-iisip, mas matatag na kalooban at isang mas kalmado at nakasentrong estado ng pag-iisip. At hindi kailangan ng marami. Isang maliit na mangkok lamang sa isang araw ay makakatulong na ibalik ang panloob na balanse. Ngunit habang ang ubas ay tumutulong na pagtugmain at protektahan ang inyong sistema, ang huling prutas sa ating listahan ay direktang pumupunta sa pinagmulan na nagbibigay sa inyong katawan ng purong lakas upang suportahan ang sigla sa antas ng selyula na nag-aalaga sa mismong mga sistemang nagpapanatili sa inyo. Ika-5, ang pampabata ng selyula. Maraming taon na ang nakalipas, mayroon akong pasyente, si Nanay LV 70. Taong gulang, isang lola, mula sa Pangasinan, maalalahanin at puno ng buhay, ngunit pakiramdam niya ay kumupas na ang kanyang panloob na ilaw. Tumimos sa akin ang kanyang mga salita. Para pong laging nasa 10% na lang ang baterya ko. Matapos ang aming pag-uusap, hiniling ko sa kanya na gumawa ng ilang pagbabago, ngunit isa sa mga pinakasimpleng bagay na sinabi ko sa kanya ay ito: magsimula po kayong kumain ng mangga. Sariwa, hinog, gininto ang mangga araw-araw. Naging interesado siya at nagtiwala siya sa proseso. Pagkalipas lamang ng 6 na linggo, pumasok siya na may bagong sigla sa kanyang paglakad. "Dramila," sabi niya, "pakiramdam ko ay sa wakas ay nakikinig na muli sa akin ang katawan ko. Ang mangga ay higit pa sa isang matamis na tropikal na pagkain. Ito ay puno ng bitamina E, mga antioxidant at isang critical na mineral, ang zinc. Ang mga nutrisyong ito ay pundasyon para sa kalusugan ng selyula. Pagkatapos ng menopause, ang ating adrenal glands ang pumapalit sa isang bahagi ng produksyon ng hormone at sila kasama ang bawat selyula sa ating katawan ay madaling maapektuhan ng oxidative stress. Ang mangga ay tumutulong na protektahan at buhayin sila. Ang bitamina E ay nagpoprotekta sa mga cell membrane mula sa pinsala. Ang zinc ay nagpapagana ng hindi mabilang
na mga enzymatic function at ang makapangyarihang mga antioxidant ay tumutulong na linisin ang kapaligiran ng selyula. Para sa mga nakatatandang babae, ito ay maaring mga hulugan ng mas mahimbing na tulog, mas matatag na enerhiya pinabuting ningning ng balat, at isang kumpiyansa na madalas ay matagal nang nawala. Ang katawan ay tumutugon sa malalim na nutrisyon at ang mangga ay naghahatid ng ilan sa mga pinakadirektang suporta na maaaring matanggap ng inyong cellular system. Ngunit narito ang tunay na sikreto. Habang ang bawat isa sa mga prutas na ito ay makapangyarihan sa sarili nitong paraan, may isang kamanghamanghang nangyayari kapag pinagsama-sama ninyo sila ng may diskarte. Hindi lamang nila sinusuportahan ang inyong mga hormone. Nagtutulungan sila upang palakasin ang epekto ng bawat isa na lumilikha ng isang synergy na maaaring mag-iwan sa inyong pakiramdam na mas masigla, mas malakas, at mas tulad ng inyong sarili kaysa sa mga nakaraang taon. Paano pagsamahin ang mga prutas na ito para sa pinakamabisang epekto? Sa paglipas ng mga taon na saksihan ko ang isang kamangha-manghang nangyayari sa aking praktika. Kapag ang mga kababaihang higit sa iksi ay nagsimulang alagaan ang kanilang mga katawan ng tamang pagkain, hindi lamang isa o dalawa, kundi isang pinag-isipang kombinasyon, ang mga resulta ay hindi lamang maganda, maaari itong maging pagbabago sa buhay. Ang 5 prutas na ating pinag-usapan ay may kanya-kanyang lakas, ngunit kapag ginamit ng magkakasama, hindi lamang sila nagdaragdag, sila ay nagpaparami. Dito maaring magsimula ang tunay na pagbabago. Ang pomegranate ay tumutulong na pakalmahin ang sistema sa pamamagitan ng pagpapababa ng stress at pamamaga. Ang avocado ay nagtatayo ng pundasyon gamit ang mahahalagang pampabalanse na taba. Ang saging ay nagbibigay enerhiya sa inyong isipan at nagpapasigla ng inyong kalooban. Ang ubas ay pumapasok upang tumulong na pagtugmain ang maselang kimika ng inyong katawan. At ang mangga ay direktang pumupunta sa pinagmulan na nagpapabata ng inyong mga selyula. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang 5 bahaging sistema ng suporta mag-isa. Ang mga bahagi ay kapaki-pakinabang, ngunit magkakasama, lumilikha sila ng katatagan. Kapag sinimula ng aking mga pasyente na isama ang lahat ng 5 prutas sa kanilang pang-araw-araw na gawain, kahit sa maliliit na bahagi ang mga pagbabago ay madalas na mas malakas pa kaysa sa anumang medical chart, mas maraming enerhiya sa umaga, mas malinaw na pag-iisip, mas maliwanag na pananaw, mas matatag na kalooban, at higit sa lahat, isang pakiramdam ng kontrol. Isang pakiramdam na hindi sila kumukupas, kundi yumayabong. Hindi ito kailangang maging komplikado. Isang saging sa umaga, isang baso ng pomegranate juice, sa almusal kalahating avocado, sa tanghalian isang dakot ng ubas, sa hapon ilang hiwa ng mangga, pagkatapos ng hapunan. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong dieta ninyo. Idagdag lamang ang mga ito ng palagian tulad ng gamot mula sa kalikasan. Diyan maaring mangyari ang tunay na positibong pagbabago. Ngunit bago tayo magtapos, may isang huling bagay akong nais iwan sa inyo. Dahil kung kayo ay higit sa iint at nag-iisip kung huli na ba para makaramdam ng tunay na kaginhawaan muli, kailangan ninyong marinig ang susunod kong sasabihin. Isang huling salita mula kay Dr. Mila De La Paz. Kung kasama ko pa rin kayo, nais kong sabihin ang isang bagay na simple at tapat. Hindi ako naniniwala sa mga mabilisang solusyon. Hindi ako kailanman naging uri ng doktor na nangangako ng mga himala. Ngunit lubos akong naniniwala sa kakayahan ng katawan na makahanap ng balanse na muling buuin ang sarili at bawiin ang sigla nito kahit na pagkatapos ng 60. Lalo na pagkatapos ng 60. Mahigit 30 taon na akong nasa larangan ng kalusugan ng kababaihan. At sa lahat ng mga taong yon, ang naging malinaw sa akin ay karamihan sa mga babae ay hindi talaga naturuan kung paano alagaan ang kanilang sarili sa pagbabago ng menopause at sa mga susunod na taon.
Hindi sa natural na paraan, hindi sa kabuuang paraan. Madalas silang sinasabihan na tanggapin na lang ang pagkapagod, ang pagbigat ng timbang, ang mababang kalooban, at ang pagiging makakalimutin bilang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit may nakita akong ibang-iba sa aking klinika. Nakita ko ang mga babae, mga totoong babaeng tulad ninyo na binago ang lahat. Hindi dahil gumawa sila ng anumang sukdulan, hindi dahil sumunod sila sa uso. Binago nila ang isang pangunahing bagay kung paano nila pinakain ang kanilang katawan. At pinakain nila ito ng may layunin. Pomegranate, avocado, saging, ubas at mangga. 5 prutas. Iyon lang. Ngunit kapag ginamit ng magkakasama ng palagian, sinusuportahan nila ang bawat antas ng inyong kagalingan. Makakatulong silang pakalmahin ang ingay na maaaring gumugulo sa inyong hormonal harmony. Binibigyan nila ang inyong mga selyula ng mga kasangkapan upang magpabata. Makakatulong silang ibalik ang liwanag sa inyong mga umaga, ang kalinawan sa inyong isipan, at ang kislap sa inyong pagkatao. Hindi lamang ito tungkol sa mga hormone, ito ay tungkol sa pagbawi sa bahagi ng inyong sarili na sinusubukang agawin ng pagtanda, ang inyong lakas, ang inyong sigla, ang inyong kagalakan sa pamumuhay ng lubos at ayon sa inyong sariling mga tuntunin. Ang mga prutas na ito ay hindi isang gimmick. Ito ang disenyo ng kalikasan, isang tahimik makapangyarihang paraan upang suportahan ang inyong katawan sa paraang dapat itong gumana. Naalala ko ang isang babae, si Ma'am Divina, 68 anyos, isang dating guro sa pampublikong paaralan sa Maynila na dati puno ng buhay. Nang lumapit siya sa akin, pagod na siya, tahimik, at pakiramdam niya ay hindi na siya nakikita. Nakita ko ito sa kanyang mga mata. Ang tahimik na pagkadismaya ng isang babaeng namimiss na ang pakiramdam ng pagiging sarili niya. Wala kaming ginawang kakaiba. Idinagdag namin ang mga prutas na ito, inayos ang ilang pang-araw-araw na gawi, at binigyan namin ito ng panahon. Makalipas ang ilang buwan, bumalik siya sa aking opisina na may init at liwanag sa kanyang mukha na hindi ko pa nakikita dati at sinabing, "Dramila, pakiramdam ko ay nagising ako mula sa isang 7 taong hamog." Iyan talaga ang tunay na layunin nito. Ang magising. Hindi lang pisikal kundi mental-emotional. Ang magising sa katotohanan na hindi pa kayo tapos, na marami pa ring maibibigay ang buhay. At higit sa lahat, marami pa rin kayong maibibigay. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong pamumuhay ninyo. Hindi ninyo kinakailangang sumailalim sa mga komplikadong paggamot. Kailangan nyo lang magsimula sa isang desisyon, isang piraso ng prutas, isang araw sa isang pagkakataon. Kung nakaabot kayo hanggang dito, nais kong marinig ninyo ako ng malinaw at malakas. Ang edad ay hindi ninyo kaaway. Ang kawalan ng pagkilos ang siyang tunay na kalaban. Nasa inyo pa rin ang kapangyarihan na makaramdam ng sigla, kalinawan at buhay muli. At nagsisimula ito sa pagbibigay sa inyong katawan ng kung ano ang matagal nang nawawala dito. Kaya bukas ng umaga, kapag tumuntong kayo sa kusina, sana'y tingnan ninyo ang saging na yon, ang pomegranate juice na yon, ang hiwa ng mangga, at mapagtanto na hindi lang kayo kumakain para sa enerhiya. Kumakain kayo upang alalahanin kung sino kayo. Dahil ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi pa tapos, maaring naghihintay pa sila at maaring mas malapit sila kaysa sa inaakala ninyo. Isang aral mula kay Dr. De La Paz. Ang pinakamalalim na pagbabago sa ating kalusugan at kagalingan ay madalas na hindi nagmumula sa mga komplikado at napakabigat na mga estratehiya, kundi mula sa mga simple palagian at natural na mga pagpiling ginagawa natin araw-araw. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa pagpapanibago sa anumang edad. Magtiwala kayo diyan, alagaan ito ng may karunungan at huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na hakbang upang mabawi ang inyong sigla.
Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda, huwag mag-atubiling mag-subscribe at huwag kalimutang ibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan at kamag-anak na maaari ring makinabang.